Okay, purihin ang Lord. On behalf of the leadership of JC Masih Church, narito po ako muli gagamitin ng Panginoon para sa pangangaral ng kanyang salita. At ating pong simulan na. Let us open our Bible, our text in Ecclesiastes chapter 3, verse 15. At ganito po ang sinasabi. What is happening now has happened before. And what will happen in the future has happened before. Because God makes the same things happen over and over again. Pagpalain ng Lord ng kanyang mga salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na may likha ng langit at lupa, ikaw na may kontrol ng lahat ng bagay. Nagpapasalamat po kami sa aming buhay, sa aming hininga at sa oras na ito sapagkat muli kami, Panginoon, ay makakapakinig ng iyo pong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, gawin mong matabang lupa ang aming mga puso at hayaan mo makapangusap kang muli sa aming pong kalagitnaan. Ano man po ang hadlang o ano man ang gagawin ng dyablo o pang-agawin ng iyong pagpapala ay aming sinasaway sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Wala po siyang puwang sa lugar na ito. Ikaw lamang po ang aming pinahihintulutan. Banal na Espiritu, sakupin mo po ang iyong lingkod. Ikaw ang magsalita. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, as a vessel of honor to preach your word with power and authority, with anointing na nagmumula po sa iyo. And Lord, we claim the victory because we ask this in Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, sige po, makakaupo na tayo. Our topic for this morning is entitled, History Repeats Itself. Amen. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Kaya makinig po kayong mabuti. No? The question is, does history repeat itself? Yung bang istorya ay nagpapaulit-ulit lamang? Kagaya po ng sinabi po sa sulat ni Haring Solomon. Ating pong basahin, Ecclesiastes chapter 3, verse 1. There is an appointed time for everything. And there is a time for every event under heaven. Ano yun? Na lagi daw paulit-ulit, pabalik-balik. At merong time for everything. First is a time to give birth and a time to die. Merong panahon ng ipapanganak ka, may panahon na mamamatay ka. Amen? May panahon na may nanganganak, may panahon na merong namamatay. According sa statistics, talagang marami po, every seconds, merong may sinisilang at merong namamatay. Second, there is a time to plant and there is a time to uproot the planted. Amen? There is a time to kill and a time to heal. Amen? There is a time to tear down and a time to build up. Yung sinisira mo, saka mo, meron naman time, magtatayo ka. Merong panahon ang bawat pagkakataon. There's a time to weep. Lahat ng umiyak at umiyak na dati o pinaiyak na. Pinaasa. Magsabing amen. There is a time to weep and there is a time to laugh. Amen? There is a time to mourn. Sapagkat ikaw ay nawalan. Namatayan. There is a time to dance. Na parang bang ang saya-saya mo. Amen? There is a time to throw the stones and there is a time to gather the stones. Amen? There is a time to embrace. Sino ang nakayakap na? Siguro man lahat tayo nakaranas na time na tayo ay nayakap because of the love. Amen? But there is a time to shun embracing. Ayaw nang yumakap. There is a time to search and a time to give up as lost. Hindi ko naman, pabayaan na yan. Wala na eh. Merong time na ganyan. And there is a time to keep and a time to throw away. May panahon na iniingatan mo, meron namang time na itatapon mo. Amen? Nangyayari ba sa ating lahat ito? Yes!
According to King Solomon, ito po ay nangyayari. And there is a time to tear apart and a time to sew together. And there is a time to silent. Lahat ng tahimik ngayon, magsabing amen. Ay, talagang tahimik kayo kasi hindi kayo maka-amen. And there is a time to speak, sabihin natin, amen. Ayun. Merong time na tahimik, meron namang time na ikaw ay magsasalita. There is a time to love. And there is a time to hate. Nakakaranas ba kayo dyan? And this is the last. There is a time to war. And a time to peace. Hindi ba kayo nagtataka bakit huli ang binanggit dito ni Solomon is a time to war and a time to peace? Nagkataon lang po ba ito na ang huling binanggit ni Haring Solomon is a time of war? And I believe this time is a time of war. And there will become a time that there will be a peace. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! So, King Solomon called this all time the cycles of life. Yun yung ikot ng buhay ng isang tao na nararanasan ng bawat isa po sa atin. It means there is appointed time for everything. May tinalagang panahon sa iyo ang Diyos na yun ay talagang mangyayari sa iyo. And there is a time for every event under heaven. Lahat ng event, ito po ay umiikot. Ito'y tumatakbo ayon sa kakontrol ng ating Panginoon. It is not beyond your control, but it is beyond the control of our mighty God. Amen. Kapag hindi pinahintulot ng Lord, hindi mangyayari. Kaya ulitin natin sa Tagalog, ang sabi ni Haring Solomon, ang nangyayari ngayon ay nangyari na noon pa. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Ibinabalik ng Diyos ang mga nangyayaring lumipas na. Paikot-ikot lang daw po, paulit-ulit lang daw po ang buhay ng isang tao. Amen? Yung nauna sa atin, naranasan na rin na ipanganak. Naranasan na rin na mamatay. Lahat ng binanggit ni Haring Solomon, King Solomon observes the monotonous cycle of life under the sun. Monotonous, pabalik-balik, paulit-ulit. The seasons change, yet the patterns remain. Amen? History is not just a series of random events, it is a circle governed by God. Hindi lang ito basta nagkataon sa'yo. Hindi lang nangyari yung event sa buhay mo, but this is governed by the power and the will of God in your life. Humiikot paulit-ulit ang buhay ng isang tao. And what is the reality? The reality, brothers and sisters, humans often face the same cycles of struggle. Lahat ng may struggle, magsabing amen. Yes, we have struggle because human nature has not changed since the fall. Simula nung magkasala ang tao, paikot-ikot, paulit-ulit, ang buhay at pag-inog ng buhay ng isang tao. Amen? And because history repeats o paulit-ulit lamang, we don't have to guess how to live. Hindi ka dapat suntok sa buwan para ikaw ay mabuhay at magpatakbo ng buhay mo. No! Don't guess how to live. Because God has already provided the roadmap for our response. Kung ang buhay ay paulit-ulit, nagkakaroon po tayo ng roadmap para meron tayong pattern para pagandahin ang ating buhay.
Amen? We often think we are facing new problems, but Solomon reminds us that human nature and God's principles remain constant. Ang principle ng Diyos ay simple lamang po. Throughout the time. Pag sinabing prinsipyo or principle of God, ang ibig pong sabihin nito ay ano? Ang mga prinsipyo ng Diyos ay mananatiling tapat at hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Bibigyan ko po kayo ng 3 principles that God has given to every one of us. Simpleng 3 prinsipyo na iinog sa pag-aaral natin ngayong umagang ito kung paano natin patatakbuhin ang ating buhay. Una, ang sabi ni Solomon, paulit-ulit cycle ng buhay. But this is the first subject or first division. Sabi po dyan, same problem requires same solution. Ang prinsipyo ng Diyos, kung paulit-ulit yung problema, paulit-ulit din ang solusyon. Hindi niyo po ba napupuna yon? Ngayon, mapupuna nyo na. Why? Because there is a pattern of crisis in human being. What is the pattern of crisis ng isang human being? Alam niyo po ba, from the Israelites at the Red Sea to the disciples in the storm, kung matatandaan nyo, doon sa panahon na nasa bangka ang Panginoon. Diba? Ang lakas ng bagyo. Ang lakas ng yumayanig talaga yung inuuga talaga yung bangka. From the time na hawiin ng Panginoon ang dagat na pula hanggang sa panahon ng mga disciple, the problem is always a lack of human control. Ang problema ay hindi mo control. Only God have the power to control everything. Simula pa noon, Old Testament, hanggang sa New Testament at hanggang sa panahon natin ngayon, only God is in control. Sabi mo sa katabi mo, only God is the only one who can control. And even now, anong nangyayari ngayon? Ito. The war. Ang tanong, kontrolado mo ba yan? Kontrolado mo ba yung pagbagsak ng missiles? Yung pagbagsak ng drones? Kontrolado mo ba yan? Maari, doon sa mga soldier. Kontrolado na pero sumasablay pa rin eh. Minsan nga bumabagsak doon sa hindi dapat bagsakan. But I tell you the truth, God is in control. Amen? So kung merong problema, merong solusyon. Amen? Kung merong hindi control, merong solusyon pag hindi control. Sapagkat alam natin, God is in control. Alam niyo po, lahat ng nangyayari ngayon sa mundong ito, it was written already in the Bible. And in the last days, binanggit po, according to Matthew 24, verse 5 to 8, these events is the beginning of sorrows. Pag sinabing beginning of sorrows, pasimula pa lang po daw ito ng last days na matinding magaganap sa mundo. And what is that? First is the deception. Pag sinabing deceptions, many false prophets and individuals claiming to be the Messiah will appear to mislead the people. Darating in the last days na merong susulpot at alam nyo, paulit-ulit sinasabi, I am the Messiah. I am here now. But they are false Messiah. And they deceive more people. And even the elects. Madideceive. Ano pa?
the global conflict. Wars and rumors of wars where nations and kingdoms rise against each other. Magaganap. Matagal nang naisulat pero ngayon patuloy na nagaganap. And I know, ito mabigat na gera nangyayari ngayon sa atin is napaka-delikado. Nagbubunsod po ito ng matinding kaguluhan sa buong mundo. Sa taas ng presyo ngayon, sa taas ng oil ngayon, sa taas ng fuel ngayon, grabe po ang kaguluhan nangyayari. The war of Iran, USA, and Israel is a big war right now because all the Middle East are fighting to Iran. Ang totoo niyan, hindi naman ang Middle East ang lumalaban talaga dito sa Iran. Ang Iran ang lumalaban sa mga nakapaligid na bansa. And it was written 2,000 years ago that it will come to pass that there will be a wars and rumors of wars. Hindi ka na dapat magtaka niyan. At ibig sabihin niyan, it will come to pass. Kaya kung ikaw ay nag-aalala, kung ikaw ay nabibigla, baka hindi ka handa in the last days. And that is very fearful, brothers and sisters. Dapat ngayon medyo may galak ka sapagkat alam mo na malapit nang bumalik ang Panginoon. Ang tanong, kung may galak ka, o baka naman natatakot ka kasi baka, Lord, hindi ko pa po nagagawa ang gusto kong gawin. Lord, hindi ko pa na-i-enjoy yung dapat kong i-enjoy. O nagagalak ka sapagkat ang lahat ng pagpapagal mo ngayon ay nalalapit na ang reward ng ating Panginoon. Alam nyo, it will come to pass even the natural disasters, an increase in earthquakes in various places. Sa iba't ibang lugar, laging lilindol. And they are waiting for the big one. Iniintay nila eh. Pero ito po mangyayari yan. Not only in the Philippines, sa iba't ibang lugar. Alam nyo, sa Japan, normal na sa kanila, ang 9. Grabe. 9, 8, 7. Normal sa kanila yan. But there is a big one that will come. Yayanigin ang daigdig. Amen? There is a social and environmental crisis, widespread famines, pestilence, disease, and great distress. This is all the beginning of sorrow. Ibig sabihin, hindi pa pala ito. Marami pa tayong dadanasin. Kaya kapag ka mahina ang iyong pananampalataya, siguradong aalog po ang iyong pananampalataya. Kaya ang kailangan, sabi mo sa katabi mo, kapit. Kapit sa Panginoon. Lalo ngayon, sa huling araw. Why? Kung merong problema noon, merong solusyon. And that is called the timeless remedy. What is the timeless remedy? Whenever God's people face the repeat of trial, the breakthrough always began with prayer. Yung dating problema simula pa noong Old Testament, in the New Testament at hanggang sa ngayon, isa lang ang solusyon sa lahat ng problema, and that is called prayer. Let us say prayer. Lahat ba kayo nananalangin? Are you sure? Baka naman pagkakain ka, thank you Lord. Pagtutulog ka, thank you Lord. Lahat puro thank you Lord. Yung iba naman, pengi noon, pengi nito. Pengi noon, pengi nito. Now is a time to kneel down and pray. If you are facing a repeat of an old battle, anxiety, lack of something, or temptation, don't look for a modern escape. Go back to the ancient solution. Noon pa man ito na yung solution. And what is that? Call to me and I will answer you.
That is the solution of your problem. Just call to God and He will answer you. Lahat ng bagay na nangyayari noon, paulit-ulit na problema mo, ang solusyon ay pagtawag sa Panginoon. Anong sabi ng Jeremiah 33 verse 3? Call to me and I will answer you. Call to me, call to God, call to Jesus. And He will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Lahat ng tumatawag sa Lord, lahat ng nagninihil sa panahon ng kaguluhang ito, pinapakinggan sila ng Panginoon. Pinapakinggan sila ng Panginoon. Amen? Anong sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14? If my people who are called by my name, if my people, kung sakaling ang aking mga anak, ang aking bayan, ang aking pinili, ay ano? Will humble themselves and pray. And pray. And seek my face. And turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven. I will hear from heaven. And will forgive their sins. And heal their land. Matagal ng panahon na laging paulit-ulit may problema ka. Ano ang kaisa-isang solusyon? Panalangin. Luhod. Sinaktan ka? Luhod. Wala ka? Luhod. May sakit ka? Luhod. May pag-aaway? Luhod. Call unto God. And that is the one-way solution. Call to God. Through prayer. Hindi napapahiya po mga kapatid ang lumalapit sa Panginoon. Especially na kapag bigat ka na. Nakaranas na kayo yung bigat ka na. Yung parang wala ka lang pupuntahan. Para bang lahat na lang nakabdagan sa'yo. Para bang napakabigat ng buhay mo. Ang problema, tinatakbuhan mo yung nakikita mo at nahihipo mo. But the truth is, there is only one God that always waiting for you. All you need to do is to call Him. His name is Jesus, Waymaker. Amen. His name is Jesus. All you need to do is to call Him. And sabi niya, papakinggan ka niya. Ano ang problema ngayon ninyo na paulit-ulit nang nangyayari sa inyo? Anong solusyon? Pera? No. Anong solusyon? Tao? No. Because in everything, God is only the one who can control. Paano kung hindi pa hintulot ng Lord na magkapera ka? Ang unang kasi, ang problema natin, ang nagiging problema sa tao ngayon, kapag huli na, anong sinasabi ng tao? Nung medyo naghihingalo na. Pag sa paubayan na natin sa Panginoon. Yung huling yun sa kanilang ipapaubaya. Dapat sa pasimula pa lang ipaubaya mo na. Simula pa lang, wala pang problema, ipaubaya mo na. Sapagkat kapag tumawag ka, didinggin ka ng Panginoon, ipagkakalob sa iyo yung pangailangan mo. Hallelujah! What is the principle of God? If there is a same problem, there is a require of solution, and that solution is to call God. Ganon kasimple ang prinsipyo ng Diyos na hindi nagagawa malimit ng tao. But now you know. I don't know what kind of problem you have right now na paulit-ulit. But kung paulit-ulit yan, there is only one. Sabi nga noon, kung sila ay nanalangin at tinutugon ng Lord noon, ngayon ganun din tayo. Amen! Lahat sila na tumawag sa Diyos, hindi napahiya. Ikaw pa, na binigyan ng buhay ng Panginoon, pinag-alayan niya ng kanyang dugo.
Sabi nga ng Panginoon, when we were still a sinner, He died for us. Ibinigay na niya yung kanyang buhay nung tayo makasalanan pa. Ngayon pa kaya na anak ka na ang hindi ibigay sa mga bagay na hinihingi mo? Anong sabi ng 1 John chapter 5 verse 14? Now this is the confidence that we have in Him. Meron tayong confident na lumapit sa Diyos. Bakit? That if we ask anything according to His will, He hears us. Yun ang pangako niya. Bilang anak na sumunod sa Kanya, bilang anak na nagtiwala sa Kanya, kapag ikaw ay dumalangin, you must have the confidence na didinggin ka ng Panginoon. Brother Dennis, bakit hanggang ngayon wala pa? Brother Dennis, ang tagal na. Luhod naman ako ng luhod. Panalangin naman ako ng panalangin. Patuloy ka pa rin lumuhod at patuloy ka pa rin manalangin. Because that is the only one solution sa mga hindi mo control na pangyayari. Palapakan natin ang Panginoon. So unang prinsipyo yan ng Diyos. Amen? Same problem requires same solution, and that is called prayer. Sa hindi mo inaasahang pagkakataon, now, ugaliin mo. Paggising pa lang, prayer. Nagluluto ka, prayer. Naglalaba ka, prayer. Ang akala kasi nila kapag nagpe-pray, lakaluhod ka, talagang taimtim. Pwede ka naman naglalakad, nagpe-pray ka eh. Kaya nga sinabi ng Lord, manalangin kayo walang patid. Kasi nga, even you are walking, you are praying. Hello? Amen? Panginoon, ingatan mo po ako. Habang kausap mo yung amo mo, Panginoon, hipuin mo ang puso niya. Galit na galit siya sa akin. Paluman na. Panginoon, hipuin mo ang puso niya. Bigyan ako ng bonus. Amen? Solusyon yun. Alam niyo ba yung mataray mo at magagaliting amo mo gagamitin ng Lord kapag lumuhod ka? Ibibigay sa iyo yung kailangan mo. That is a solution. Amen? So yun ang una na prinsipyo ng Diyos. Pangalawang prinsipyo ng Lord. Alam niyo kung ano yun? Kung paulit-ulit ang buhay, paulit-ulit din ang prinsipyo ng Diyos. Pangalawa, wickedness has punishment. Simula pa noon, hanggang sa ngayon, at hanggang sa darating, anong sabi ni Haring Solomon? Basahin natin. Ecclesiastes 12:14. For God will bring every deed into judgment. Lahat ng gawa natin ay mapupunta saan? Sa paghusga ng ating Panginoon. Including every hidden thing. Yung pinagkatago-tago mong ginagawa. Ginawa mo sa basement, ginawa mo sa CR, ginawa mo sa kuweba, o saan ka man magtago, even the hidden thing, whether it is good or evil, there is a time of judgment. Hello. Akala mo na itago mo kay Bro Leader Dennis, kay Bro Admin. No. Ang linaw ng mata ng Panginoon. Hindi mo ba alam na even your mind, God can read it? Even your heart, God can see it? No. Wala kang po pwedeng itago sa Lord. Mag-aalibay ka. Tumawag si Brother Admin. Oh bro, attend ka sa Friday. Okay po. Pag-attend ng Friday, pag may message, Bro Admin, may sakit po ako. Wala namang sakit, nagkakasakit. Alam ng Lord. Alam ng Lord. Amen? Kung bakit ka na late, alam din ng Lord. All things. Amen? And that is the law of the harvest. Lahat ng bagay, mga kapatid, ay merong pag-aani. Lahat ng itinatanim, may panahon ng pag-aani. Umiikot yun, di ba? There is a time to plant
and there is a time to harvest. Amen? History shows that no empire or individual stands above God's justice forever. Sino mang mga kings yan, sino mang mga kilalang tao yan, sino mang mayayaman yan, they will not exempted to the judgment of God. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo na hindi ka kilala, hindi ka kagaya nito. No! Sa harap ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay, and we will come to pass. There is a wickedness and there is a judgment. Natatandaan nyo si Adam and Eve nung nagkasala sila? From the beginning. Anong sabi diyan? Tingnan po natin. Sabi ni Solomon na naman, the wicked is overthrown through his evil doing, but the righteous finds refuge in his death. Anong sabi niya sa Tagalog? Tingnan po natin. Ang masama ay naitataboy sa kanyang masamang gawa. Kaya ano nangyari kay Eva at kay Adan? Itinaboy sila because of their evil doing. Amen? Darating din ang panahon. Itataboy ng Diyos yung lahat ng walang panahon sa Kanya. Itataboy din ng Diyos yung lahat ng lumimot sa Kanya. Itataboy din ng Diyos yung matitigas ang ulo. At sasabihin ng Lord, hindi kita nakikilala. That is a principle of the Lord. If there is a wickedness, there is a judgment. Amen? Natatandaan nyo itong mga marmaring Israelites? Mga reklamador? Sinong reklamador dito? Taas ang kamay. Hindi ka aamin, alam ko. Mahirap naman, baka mabuko ka. Pero ang totoo, maraming reklamador. At alam nyo kung anong ginagawa ng Lord sa mga reklamador? Tingnan po ninyo. Una, noong panahon ng Old Testament, at the time of Moses, Exodus 15:24, and the people complained against Moses, saying, what shall we drink? Nung una pa lang, mga alam niyo po ba, only 3 days after the miracle in the Red Sea, nung 3 araw pa lang bago yung kanilang pagtawid sa dagat na pula, they faced bitter water at Mara and immediately lost their faith. Nagreklamo kaagad sila. Nakita nila yung miracle ng Diyos kung paano sila pinatawid ng Panginoon sa dagat na pula, kung paano hawiin, at kung paano mamatay ang mga parao, yung kanyang mga tagasunod. Pero at the 3 days pa lang, nagreklamo na sila. Saan? Sa tubig pa lang. Ang pait naman ng tubig dito sa Mara. Moses, ang pait! Ang pait ng tubig! Moses! Ano ba yan? Papatayin mo kami sa uhaw dito? At alam nyo, kasunod, ito nangyari. Exodus, chapter 16, verse 2-3. Ang mga Israelita ay nagreklamo na naman. Kanino? Kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Anong kasunod na reklamo nila? Una, tubig. Pangalawa, gutom. Sino magugutomin dito? Huwag masyadong reklamador. Complaining about hunger, leading God to provide manna and quail. Anong ginawa ng Lord? Sa kabila ng reklamo nila, pinadalhan sila ng manna. May bakery pala sa langit. Bumababa ang tinapay mula sa langit. What is this? What is that? Amen? At alam niyo po, napaka-nutrisyon. Nutritious yung pagkain ng mana. Na para bang pag kumain ka, bundat ka, feel mo, busog na busog ka. Pero they are not contented to mana. Amen? Kaya anong ginawa nila?
Kasunod, pinadalhan kasi ng mana. Itong reklamo nila, mga bilang 11:4-6, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay, ano yon? Mga hintil. Yung kasama nila sa sa Ehipto, yun yung ano sabi diyan, Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik. Saan? Sa dati nilang pagkain. At nagaya sa kanila ang mga Israelita. Hindi pala nagmula sa Israelita yung pagka-misto sa pagkain. Nagmula doon sa kasama nilang dayuhan. Siguro mayroong mga maitim doon. Mga Sudani, o kung ano mang klase yon, o meron ding Egyptian, o ano mang alipin yon. Sila yung nag-udyok at ang sabi diyan, kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Nagsawa sa mana, sa bakery sa langit. Ang hinanap karne. Kaya ano nangyari ngayon? Ayan. Mabuti pa sa Ehipto doon, nahihingi lang ang isda. Nagreklamo na kay Moses. Doon sa Ehipto, nahihingi lang ang isda. Dito puro mana. Tinapay. Doon sa Ehipto, nahihingi lang ang isda. At naaalala ba ninyo ang pipino, ang pakwan, ang sibuyas, ang bawang at gulay? Patane. Parang bahay kubo na naalala nito sila. Sitaw, bataw, patani. Na kinakain natin doon. Nangihina na tayo ngayon. Walang makain dito kundi mga manang ito. How many times we are complaining that we are thinking na hindi kayang isupply ng Diyos ang pangangailangan natin. Lalo tayo tuloy nagpapakasama na akala natin mas mabuti na wala ang Diyos kaysa sa Diyos na sumusuporta at sumusupply ng pangangailangan sa iyo. Due to Moses, ito pa ang kasunod, nung natagalan si Moses, due to Moses' long absence, the people gathered against Aaron and demanded that he makes gods to lead them. Kalahin mo, nagpunta si Moses para manalangin at makipag-usap sa Diyos. Natagalan. Alam niyo kung anong ginawa nitong mga Israelitang reklamador? Tingnan po ninyo. Exodus chapter 32 verse 1. Nang magtagal si Moses sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang mga nangyayari. Nangyari sa Moses na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. How ingrato itong mga Israelitang ito. Kalain mo, makapangyarihang Diyos. Nagbibigay ng haliging apoy sa gabi at cloud of glory sa araw para hindi sila mainitan. Pero reklamo sila ng reklamo at naghanapan ng ibang Diyos na dapat sambahin. Gaano ka-ingrato itong mga Israelitang ito. Amen? Ano pa ang reklamo nila? The time nung inutusan ni Moses yung mga spy na ispayan at tingnan yung Kanaan. Anong nangyari? Tingnan po ninyo, the report of the spies. After hearing the spies report about giants in Canaan, ano ang kanilang reklamo? Tingnan po ninyo ang reklamo ng mga Israelita. Nagbulungan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang. Kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. Sa sobrang takot nila sa mga giants na po pwedeng kumitil ng kanilang buhay, nagreklamo sila at sinabi nila, Panginoon, dinala mo ba kami dito para lamang patayin? At bihagin ang ating asawa't mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto.
Ganyan ka-ingrato. They are so wicked. But the Lord is not deaf. Hindi siya bingi, hindi siya pipi, hindi siya walang kontrol. There is a time of judgment. What happened to them? Ito ang nangyari. Pinagtutuka ng ahas hanggang sa namatay. Pinakain ng mga karne, nabulunan hanggang sa namatay. Kinain ng lupa. Pinagpapatay ng anghel. At halos nawala. At anong sabi ng mga bilang 14:26-30? Sabi diyan, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Anong kasunod? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Kaya ingat ka sa reklamo. Ibibigay sa iyo kung anong gusto mo. Ano ang narinig ng Panginoon sa kanila? Mabuti pang mamatay na kami sa ilang. Patay talaga sila. Ibinigay daw ng Panginoon. Lahat sila pinatay. Anong kasunod? Tingnan po natin. Mamamatay kayo dito sa ilang. Ibinigay ng Panginoon. Kasi gusto nilang mamatay, di patayin sila. Ano nangyari ngayon? Sa mga kabilang sa census, sa makatwid ay iyong mula sa 20 taon pataas. Kasunod, verse 29, 30, isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko. Maliban, saan? Sa mga masusunurin, sa mga umaasa, sa mga nagtatapat sa Panginoon, walang iba kanino? Kina Caleb na anak ni Jepun at Josue na anak ni Nun. Lahat pinatay ng Diyos. Lahat ng nagrereklamo, pinatay. Gaano karami ang Israelita at that time? Walang nakarating sa lupang pangako, 2 lang. 2 na nagtatapat sa Panginoon. Sinong gustong kagaya ni Caleb? Taas ang kamay. Sinong gustong kagaya ni Joshua? Amen. Tayong lahat yan. Amen? Anong aral dito? Lahat ng kasama ang ginagawa ng tao, may panahon ng pag-aani. Wickedness has punishment. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Anong sabi ng unang Korinto, kapitulo 10, talatang 10 hanggang 11? Huwag din tayong magreklamo. Lahat ng reklamador, magsabing amen. Oh, makikinig to. Praise the Lord. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na mamumuksa. Anong kasunod? Verse 11, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay ano? Maturuan. So the principle of God, paulit-ulit lang. Kapag may ginawa kang masama, may karampatang parusa. Natatandaan nyo yung extreme wickedness of Sodom and Gomorrah? Masyadong mahahalay. Nakikipagtalik sa hayop. Nakikipagtalik sa bakla, tumboy. At that time, nagsimula dyan eh. Yung mga bakla, tumboy, dyan nagsimula. Sa Sodom and Gomorrah. Anong sabi ng Judas chapter 1 verse 7? Gunitain din ninyo ang nangyari sa Sodoma at Gomorrah at sa mga lungsod sa palibot ng mga ito. Tulad ng mga anghel na nabanggit, sila'y nagpakababa sa kahalayan at gumawa ng mga gawaing laban sa kalikasan. Kaya't pinarusahan sila sa apoy na walang hanggan bilang babala sa lahat. It means the certain of accountability. There is a certainty of
accountability for all that we have done in our lives. Lahat ng bagay na ginagawa mo, may karampatang parusa pagka ikaw ay gumagawa ng mali. God calls into account the past. Sin never escapes God's notice just because time has passed. Huwag mong iisipin, nakalipas na, wala ka ng parusa. Alam niyo po ba, merong mga pinalipas na ilang panahon, pero at that time, meron pa ring judgment na ibinigay ang Panginoon. Salamat na lang, we are in the time of grace, na if we call to God, He is open to hear our repentance. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, in Galatians chapter 6 verse 7 to 8, sabi diyan, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napagtatawanan. Tawa ka ng tawa, hindi ako nakita ni Brother Admin, hindi ako nakita, nakapagtago ako, walang nakakita sa aking ginagawa. Walang hatol sa akin. No, kitang-kita ng Lord ang ginagawa mo. Hello? You are hiding, but the Lord is looking. Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Verse 8, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kabulukan. Datapwat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba itong ginagawa natin ay sa Espiritu? Ang iyong pagsamba, ang iyong pagpunta rito, kahit pa namamasahe ka, kahit pa napapagod ka, kahit pa puyat ka, nagtatanim ka sa Espiritu. At kapag daw nagtatanim ka sa Espiritu, mag-aani ka ng buhay na walang hanggan. Pero yung nagtatanim ka sa iyong sariling laman, napapasaya ka nga ng sandali, pero mag-aani ka daw ng kabulukan, kaparusahan sa harapan ng Panginoon. Sa simpleng kaligayahan, ipinagpalit mo ang iyong walang hanggang kaligtasan. So wickedness has punishment, brothers and sisters. That is the principle of the Lord. Once na ginawa mo yung masama, may parusa ka. At tandaan po natin, in the Old Testament, kung sila ay nagkakasala noon at pinarurusahan, ngayon ganun din tayo kung susuway tayo sa Kanya. It is the same thing, paulit-ulit lang, and it's the same principle. Sige, magpatuloy ka magkasala. Sige, ituloy mo lang. Pero pasensyahan tayo. Kapag puno na ang salop, may panahon ng pag-aani. Just as a sin has a price, meron daw kabayaran yung yung kasalanan. Anong kabayaran? Kamatayan. But faithfulness has also a price. Kung makikita ninyo, magkaiba sila ng letter. Ito kasi kabayaran at ito naman reward. Ang faithfulness has a price. Yung tapat at laging tapat at patuloy na nagtatapat ay may reward sa harapan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tapat na. Magtapat ka na. Kasi merong reward. Ang pangatlo at panghuli na principle ng Diyos. Righteousness has reward. Simpleng-simple. Paulit-ulit ang nangyayari simula Old Testament hanggang sa ngayon, pero 3 beses lang. 3 lang yung principle na kinuha ko. At ang panghuli, kapag nagtapat ka, naging matuwid ka, merong kang reward sa Panginoon. Anong sabi ni Solomon uli? Basahin uli natin. 12:13 ng mga ngaral, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. This is the conclusion of King Solomon. Ikaw ay matakot sa Diyos.
Ang tungkulin ng tao dapat natatakot sa Diyos. You have a reverence to God na ayaw mong magkasala kahit pinipilit ng iyong laman na magkasala ka, pero sinasabi mo, Lord, help me! Lord, help me! Ang katungkulan ng tao ay matakot sa Kanya because He is the one who controlled everything. He is the one who will provide for your all things that you have needs. Amen? At ang sabi diyan, pangalawa, at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakasarap magtapat sa Lord. Kung doon sa trabaho mo nagtatapat ka, pero hindi nakikita ng amo mo. Pero pag sa Lord ka nagtapat, kapatid, hindi pinalalampas ng Lord ang Kanyang pagbibigay ng reward. Hindi ang Lord yung kagaya ng mga tao na lumilimot sa ginagawang mabuti. No. Ang Lord natin, kapag nagtiyaga ka, kapag nagtapat ka, kapag naging matuwid ka sa harapan niya, meron kang reward na nag-iintay doon sa langit. Maging dito sa lupa, meron kang reward. Amen? And that is called the legacy of faith. Kilala mo po ito? Yung mga taong yan. Na binanggit sa Hebrews chapter 11, they have the legacy of faith. Hallelujah. May pananampalataya sila, nagtapat sila sa Panginoon, hindi sila nagsawa na patuloy na tumawag sa Panginoon. Kaya at the end, they have the reward. Amen? At ito ang pangako sa iyo ng Panginoon. Just as God was faithful to Abraham, Joseph, and Daniel, He remains committed to those who walk uprightly, who walk righteously, uprightly, holy today. Kaya huwag kayong matakot kung pagtawanan ka. Saan ka pupunta? Sisimba. Naggigera na, sisimba ka pa. Bawal lumabas ngayon. If you are walk uprightly to God, wala kang dapat katakutan. Wala kang dapat ipangamba. Because the Lord is with you. Amen? So that is the principle of the Lord. Kung sila ay magiging matuwid, magtatapat, magiging banal, at susunod sa utos niya, pinagpapala at binibigyan ng reward, ganon din tayo ngayon, brothers and sisters. Kaya huwag kang manghinawa. There is the promised outcome to those who are uprightly, holy, and righteous unto God. Brothers and sisters. Kaya huwag kang magsawa. Sino dito itong napapagod, natatakot? Huwag kang mapagod. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Tuloy-tuloy lang ang pagtatapat. Tuloy-tuloy lang ang iyong pag-asa sa harapan ng Panginoon. Sapagkat meron siyang reward sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. So, take note, brothers and sisters. History proves that while the wicked may flourish for a season, kasi yung mga wicked, alam nyo, napunan nyo ba? Nakita rin ito ni Haring David eh. Bakit kayong Panginoon? Yung mga walang Diyos, yung mga hindi sumusunod sa iyo, bakit pinagpapala mo sila? Take note, hindi ang Lord na nagpapala ron. Naitanong na rin ni Haring David yan, nakita niya. Kaya ang sabi niya doon, sabi nung mayroong nakita, ang sabi tuloy ni Haring David, huwag mong kainggitan ang pagginhawa ng masama, sapagkat sa kapanahunan ay mag-aani sila ng kapulukan. Kaya ang sabi niya, the history, sabi ni Solomon, while the wicked may flourish for a season, but the righteous are never forsaken. Maari yung nakikita mo na parang mga mangungupit, magnanakaw, gumagawa ng masama, para bang sila'y umaasenso. Naitanong niyo ba sa isip niyo yun? Bakit ganun? Yung pang mga kumakamal-kamal ng mga pera sa politika,
Sila pa yung mayaman. Wala akong pakialam sa inyo kung Marcos kayo o Duterte kayo. Ang pinag-uusapan natin dito, yung tapat sa Panginoon. Kung minsan, akala mo, bakit ganun umaasenso, gumagawa ng masama? Pero ang sabi ni Solomon, that is for a season. Pero yung righteous, yung upright and holy, they are not forsaken. Hindi sila pababayaan ng Panginoon. Hindi sila pababayaan ng Panginoon. Amen! Kaya we need to stay the course. Manatili ka sa iyong takbuhin. Manatili ka sa iyong paglakad sa harapan ng Panginoon. You need to do is to be a righteous, upright, and holy unto God. Why? Your faithfulness today is sowing the seeds for a divine reward tomorrow. Hallelujah! Bagamat walang nakakakita, walang nakaka-appreciate ng ginagawa mo. O bakit ikaw ang aga mong umaalis? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa church. Sasamba ako sa Panginoon. Inuubos mo ang oras mo dyan. Dapat nagpa-part-time ka, malaki pa ang kita, mayroon pang double pay. Iinggitin ka di ba? Yung mga wala sa Panginoon, pagka may Friday, double pay sila. Magpapasok, double pay, triple pay. Pero alam nyo, kahit wala kang triple pay, sa Lord walang hanggan ang pay. Reward ng Lord sa'yo. Kaya anong sabi niya? Galatia 6:9. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Wow! Sino nagsasawa na? Pag nagsawa ka, wala kang reward. Amen? So since history repeats itself, we should learn from the successes and failures of those who came before us. Dapat maging aral na natin. Aral na yung nangyari kay Eva at kay Adan, ating magulang. Aral na yung sa mga murmuring Israelites. Aral na yung mga sa Sodom at Gomorrah. O sino man, ang mga wicked. Dapat wag na natin tularan. Si Akan na nagtago, nagnakaw, inilagay sa tolda. Huwag natin gayahin. Ang kailangan natin yung mga successes. Ano yun? They are holy, they are upright, and they are righteous in the sight of the Lord. And they are waiting for the blessed hope that the Lord will give to every one of us. Alam nyo, yung nangyayari, alam nyo dito, huwag niyong pagselosan itong mundong ito. Hindi tayo taga rito. Tayo lahat ay pilgrim sa lugar na ito. Tayong lahat ay manlalakbay sa mundong ito. Ilang taon ka tatagal? Ipagpalagay 100 years. Prayer boy, 100 years ka dito. Biro mo 100 years ka, tapos mamamatay ka rin. Tapos yung sa 100 years mo, nagpakasaya ka, kagaya ni Solomon, inubos mo yung buhay mo sa mga kalaswaan, pagsasaya. After 100 years, there is eternal impyerno ka naman. Ano kung 40 years old ka lang, kinuha ka na ng Lord? Pero eternal naman kasama mo ang Lord. Eternal naman, ikaw ay may reward sa Panginoon. Yung 40 years mo sa Panginoon, patuloy ka nagtatapat. Nung nakilala mo ang Diyos, tuloy-tuloy ka, wala kang absent, patuloy ang iyong pagbibigay sa Panginoon, tuloy ang pagpapagamit mo sa Panginoon. Nung kinuha ka na ng Lord, you have the reward. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya wag daw tayong mapagod. Wag daw tayong magsawa. All we need to do is trust Him till the end. Hindi hanggang kalagitnaan lang at uurong ka na. Ayaw ng Lord ng umuurong. Baka umurong pati salita mo, dila mo.
Ang gusto ng Lord nagpapatuloy until the end. God is the same yesterday, today, and forever. Trust His unchanging nature in a changing world. Kung pabago-bago ang mundo, kung pabago-bago ang sistema ng mundo, pero tandaan mo, hindi naman nagbabago ang Diyos na pinaglilingkuran mo. And He is faithful and just and a righteous judge na magbabalik ng lahat ng bagay. So brothers and sisters, anong pangamba mo ngayong kaguluhang nangyayaring ito? Ano ang pangamba mo kung kunin man ng Lord ang buhay mo, kung nasa kamay ka niya? All you need to do is to don't worry, brothers and sisters. Don't worry about what will happen. Alam niyo kung bakit tayo dapat huwag mag-alala? Alam niyo kung bakit huwag tayo dapat matakot? First, because the Bible will still have the answer. Ang salita ng Diyos ay laging may sagot sa lahat ng iyong problema. Palapakan natin ang Panginoon. And second, the prayer will still work to all believers. Kaya pag nananalangin ka, tumutugon ang Lord. Yung patama na yung missile sa'yo, umiiwas eh. Take note, prayer will still work. Kaya Lord, ano pa? The Holy Spirit will still move. Gumagalaw ang banal na espiritu habang sumasamba ka. Gumagalaw ang banal na espiritu habang nagpapakababa ka. Gumagalaw ang banal na espiritu habang sinasabi mong mahina ka at kailangan mo ng kanyang kalakasan. He is still working. Even though you cannot see it, you cannot hear it, but He is working. He is working. He is working. He is a miracle worker. Ano pa? God will still inhabit the praises of His people. Iniintay niya na magpupuri ka. Iniintay niya na itaas mo yung kamay mo at magsamba sa Kanya. Ano pa? God will still pour out blessing to every one of us. Yan ang dapat na panghawakan mo. Even though history repeats itself, but take note, the always solution is prayer. At ang paalala ng Panginoon, kung pagpapatuloy mo yung gawang masama, mayroong punishment. Pero kung ikaw ay magpapatuloy na magtatapat sa ating Panginoon, mayroong reward. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, narinig namin ang iyong mga salita. Sinabi mo, Panginoon, na kung ano ang problema noon, problema pa rin namin ngayon. Subalit isa lang ang solusyon. We need to pray. Kaya Lord, patuloy kaming dadalangin sa iyo. At Lord, ialis mo po kami through wickedness. Alisin mo po ang masamang balak, masamang epekto ng laman, masamang kaisipan, masamang gawa, upang huwag kaming hatulan ng kamatayan. At pagbigyan mo po kami, Panginoon, ng katapatan, pagiging matuwid, pagiging banal, hanggang sa iyong pagbabalik, upang madatnan mo kami, Panginoon, na alive and remain sa iyong pagbabalik, at makasama kami sa tatanggap ng reward. Kaya Lord, we surrender our lives to you. We surrender our plans to you. We surrender our will to you, Lord. Let thy will be done in our lives, in our church, Lord. To every leaders, workers, and members,
of JC Massey Church. And even the other churches that proclaim the name of Jesus Christ, the only true God. Kami po ay makakaasa na iingatan mo kami hanggang sa pagbabalik. Kaya Lord, selyuhan mo sa aming mga puso ang iyong mga salita at umalis kami sa lugar na ito na binago mo, pinalakas mo, pinagtibay mo at muli ay haharap na may tapang upang sabihing magtitiwala kami sa iyo, Panginoon, hanggang sa huling hinanga namin, hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya Lord, tanggapin mo ang papuri ng iyo pong mga anak. Tanggapin mo ang aming pagsamba. Tanggapin mo ang aming mga panalangin. At hihilingin namin, Panginoon, ang katugunan sa lahat ng bagay na ito. Salamat po, Panginoon. We bring back to you all the praises. Thanksgiving, this is our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. And everybody say, Amen and Amen.